Alright mga kapatid, balitang West Philippine Sea ulit tayo mga kapatid. Apat na barko ng China ang iligal na pumasok at nanggulo mga tol, nanggulo sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Paano nanggulo mga tol? Noon pa naman talaga magugulo itong mga barko ng China. Ayon dito sa isang balita na papanoorin natin, bibigyan natin ng reaksyon, komentaryo, opinion mga kapatid, no? Sabi rito sa report, tinangkang harangin ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR habang naghuhulog ng payaw sa West Philippine Sea noong Lunes, June 16, no, kasabay mga tol ng mga nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan, kasabay ng nangyayaring palitan ng missile strike sa Iran at Israel mga tol. Eto, no, nananawagan ng China ng kapayapaan doon habang sila nanggugulo rito. At ayaw ng kapayapaan at patuloy nilang inaangkin ang mga lugar na hindi naman kanila. Bueno, bago natin to simulan mga kapatid, no, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito, no. Parami na rin tayo ng parami mga tol, kahit papano umuusad tayo. Maraming salamat sa mga regular viewers natin at mga nagko-comment, nagbibigay ng suporta sa ating mga hukbo, sundalo, mga PCG, no, maraming salamat sa inyo mga tol. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. So this is China Coast Guard 5101. Kung makikita nyo, it is once again carrying out dangerous maneuver, closing our bow. Sinubukang pigilan ng mga Chinese Coast Guard vessels ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Buti na lang talaga ang PCG natin naka-ready lagi sa video, no. So itong videong to ay kuha ng PCG at ipinapakita rito mga tol kung paano nanggugulo, kung paano nagkakaroon mga tol ng tensyon dito sa West Philippine Sea. Hindi natin kagagawan yan kagagawan yan mga tol ng mga mananakop. Bukang pigilan ng mga Chinese Coast Guard vessels ang mga barko ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama ang mga bangkang pangisda ng ating mga kababayan sa Palawan sa paghuhulog ng payaw o floating aggregating device sa Hasa-Hasa at Kanduli Shoal nitong June 16. Lunes dumating ang tatlong 44-meter vessel ng PCG sa Hasa-Hasa kasama ang BRP Lapu-Lapu at MV Mamalakaya ng BFAR at ilang mangingisda. Sa loob yan ng exclusive economic zone natin mga tol. From the word itself, exclusive economic zone. So ito yung zone, eksklusibo dapat yan para sa Pilipinas na may kinalaman sa ekonomiya mga tol. 'Di ba? Dito natin pwedeng hulihin, pwede natin i-explore, exploit mga tol, itong mga yamang dagat, mga lamang dagat, mga isda. Karapatan natin 'yun. Yan ay naaayon sa international law, pero tignan nyo ginagawa nitong mga Tsekwa. Dahil sa sama ng panahon, hindi naging madali ang paghuhulog ng mga payaw. Ang isang PCG vessel na may bow number 4403 nagpunta sa Lawak Island at dito nagsimulang ma-monitor ang presensya ng Chinese Coast Guard 21615 na sumunod sa PCG. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, nagsimulang ma-monitor ng PCG ang presensya ng apat na CCG vessel na may bow number 5103. Grabe, napakalayo na sa kanila yan mga tol at wala na yan sa kanilang wala na yan sa kanilang jurisdiction mga tol. Kung pagbabasehan natin 1982 UNCLOS, which is a signatory state din sila, nakapirma sila doon pero hindi nila nirerespeto. 5101, 21558 at 21546. Nagpalitan ng radio challenge ang mga barko ng PCG at CCG hanggang sa magsagawa ng dangerous maneuver ang mga barko ng Chinese Coast Guard. Ayan na, gawain na nila yan, dangerous maneuvers. At pilit pinaghihiwalay ang mga bangkang pangisda ng ating mga kababayan sa PCG at BFAR vessel. And then you also have this China Coast Guard 21556 na seemingly separating the Filipino fishing boats from the Coast Guard and BFAR vessel. Pumapagit na sila, nanggugulo nga. And then you also have this China Coast Guard vessel 21558. Makikita mo na despite of the bad sea condition, pinaghihiwalay-hiwalay niya, no?
yung ating mga fishing vessels na sumusuporta ng ating pagbabagsak ng payaw. Iruin mo, no? Sigaw sila ng sigaw. Ngalngal sila ng ngalngal dyan ng kapayapaan for peace and stability sa rehiyon. Pero tignan mo tong ginagawa nila. Ibang-iba talaga yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Nasa 50 hanggang 55 nautical miles lamang ang layo ng Hasa-Hasa at Kanduli Shoal sa mainland Palawan. Oh, grabe, 50 nautical miles lang. Kaya walang dahilan ng Chinese Coast Guard para i-challenge ang mga barko ng Pilipinas sa lugar. Tama. Para sa akin, concerning siya dahil lumapit sila ng ganun, but then again, hindi naman sila naging stationary, no? But again, this is a clear violation dahil regardless whatever actions there, kung magbabagsak tayo ng payaw or whatsoever, this is falls within our own sovereign rights. So wala silang dahilan para i-challenge tayo dito, i-supervise whatsoever. So meron ako napanood mga tol na isang video. Iba kasi ang batas na umiiral pag nasa loob ng ating territorial waters. At iba rin ang batas o limitado lang ang batas na pwedeng ipatupad ng PCG kapag nandirito lang tayo sa ating soberanya o sa ating exclusive economic zone. Yung batas ng Pilipinas, nasasakop ng ating batas dito sa Pilipinas natin, pasok yan kapag nandirito sa territorial waters natin yan. Kumbaga parang Pilipinas pa rin yun, tubig nga lang kasi territorial waters yun eh. Yun nga lang, limitado lang ang kayang ipatupad natin pagdating dito sa ating exclusive economic zone. Kaya siguro mga tol, nag-iingat din ang ating mga PCG kung bakit hindi nila magawang mga resto, manghuli mga tol, dahil hindi pa naman natin yan teritoryo. Soberanya natin. Meron tayong rights to fish, right to access dyan. Pwede tayong mangisda kasi nga exclusive economic zone natin yan. Pero hindi siya nasasakop ng batas dito sa Pilipinas na kung saan halimbawa may mga illegal, halimbawa rito na lang sa Pilipinas natin, di ba may mga illegal alien, mga pumapasok sa bansa natin ng walang papeles, walang dokumento, pwede nating hulihin o pwede nating arestuhin, di ba? Ganon din sa ating territorial waters, pwede din nating gawin yun. Hulihin natin sila, arestuhin natin sila, ikulong. Pero pagdating dito sa exclusive economic zone, medyo mahaba-habang diskusyon yan mga tol, no? Kaya ganito ang kilos natin. Pero kasi ang kinaibahan sa China, hindi nila itinuturing na exclusive economic zone yan. Hindi ganun ang turing nila dyan. Ang turing nila dyan mga tol sa buong South China Sea is kanilang internal waters o territorial waters. So, ibig sabihin yan, lahat yan nasasakop ng kanilang batas. Yun ang pagkakaalam nila at yun ang pagkakakilala nila dyan. Batas nila mga tol, hindi international law. Wala silang pakialam sa international law. Sino ba yun? Diba? Ganun ang tingin nila dun. Dahil sila mismo ang nagbabiolate ng international law for being there. Wala hindi nga nila kinikilala ang international law eh. Diba? Dun pa lang sa 1982 UNCLOS mga tol, nakapirma sila dyan. Yan ay napagkasunduan ng mga nation, no, ng mga nasyon. Dapat yan kinikilala nila, dapat yan sinusunod nila. Pero iba ang mentality nitong mga to. Sa kabila ng panggugulo at mapanganib na maniobra ng 4 na barko ng Chinese Coast Guard, maayos at profesional na hinarap ng PCG at DFAR ang mga hamon at matagumpay na naisakatuparan ng misyon. Dapat lang, hindi tayo masyado dapat maging agresibo. Baka magaya tayo sa nangyayari ngayon sa Middle East. Kikita nyo naman kung anong nangyayari ngayon doon, di ba? Naihulog lahat ng 20 payaw, 11 sa Hasa-Hasa at 9 sa Kanduli Shoal. Natapos nating maibagsak ang 11 payaw noong 17 June ng gabi. So from Hasa-Hasa Shoal, nagtungo naman tayo sa Kanduli Shoal. No? This morning, natapos na nating ibagsak ang 9 na payaw sa Kanduli Shoal. So right now, we can say na ang operation natin na to is successful. At the fishermen from Palawan also expressed their commitment na papangalagaan nila at sisiguraduhin nilang monitor etong mga payo na binagsak natin. Good job din, no? Good job din sa ating PCG, sa BFAR, yung ginagawa natin dyan sa ating
West Philippine Sea Exclusive Economic Zone. No? Mabuhay kayo mga sir. At talagang dedication nila mga tol. Hindi talaga natin matatawaran yan. Sabi ng PCG, sa ngayon wala pa namang naiuulat sa kanila na pinutol sa mga payaw sa Hasa-Hasa at Kanduli. Dapat bantayan nila. Bagamat may ilang lugar sa West Philippine Sea kung saan napuputol ang mga payaw gaya sa Rosol Reef at Iroquois Reef. Ang payaw ay isang kagamitan na pang-akit at upang maipon ang mga isda sa isang partikular na lugar. Oh. Layunin ng paglalagay ng payaw na palakasin ang kabuhayan ng mga mangingisda at tulungan ang programang Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda o KBBM para sa sapat at abot kayang supply ng isda sa bansa. Ryan Lacanlale. Alright mga kapatid, yan na nakita natin mga tol kung ano ang ugali nitong mga Chinese Coast Guard na to. Sa kabila ng patuloy na sinasabi ng kanilang gobyerno ng CCP na para sila sa kapayapaan, Amerika daw ang gugulo rito. O biruin nyo mga tol tayo ginagawa lang natin yung ating karapatan. 50 nautical miles lang yan mga tol mula sa kalupaan ng Palawan. Ganun lang tayo kalapit. Kaya nga sabi, wala talagang dahilan. Walang karapatan ang China para manggulo dyan. Pero tignan nyo ginagawa nila mga tol. Napakatindi. Napakatindi. Pero dapat tayo maging matalino kasi binubuyo lang tayo niyan mga tol. Pinoprovoke tayo niyan. Kumbaga sa isang road rage mga tol, kapag ginigit-git ka na ng ng kasama mo sa kalye, yung tipong hinahamon ka na mga tol, gumilid ka na lang, hayaan mo na siya mauna, bahala na siya doon, no? Huwag ka na makipaggit-gitan sa kanya. Kasi pag pinatulan mo pa yon, lalong lalala mga tol at ikaw pa yung pwedeng malagay sa panganib. Diba? It's either talagang loko-loko yun o baka meron daladalang bakal yun. Ikaw pa mapahamak. Kawawa naman yung pamilya mo nag-iintay sa'yo dahil natatapakan yung ego mo. Sa atin naman mga tol, no, kailangan pa rin natin silang labanan pero hindi sa pamamagitan ng agresibong aksyon dahil ang iniisip din natin mga tol baka lalo pang lumala at mauwi tayo doon nga sa katulad nangyayari sa Middle East mga tol sa pagitan ng Iran at Israel. Nakikita nyo ng mga nagliliparan na mga missile doon, di ba? Ayaw natin ng ganun mga tol. Unang-una malaking gastusin yun. Diba hindi biro ang halaga ng isang rocket. Hindi biro 'yun mga tol. At the same time, syempre, yung Israel nga meron na silang Iron Dome, may mga nakakalusot pa rin tayo. No, baka lahat lumusot. Yari tayo diyan mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo diyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.